alam ko sa mga ilan dito is napapadaan na and maninibago. Ayan, dahil hindi nyo na madadaanan yung Kaingin. So, ito na yung bagong daan natin. Hey yo, what's up guys? Ayan, muli tayo nagbabalik sa panibagong video. At ayan, sobrang tagal nating walang upload. At ngayon, meron na tayo ulit upload. So ayan, sa tinatagal-tagal nating hindi nag-upload dahil nga sobrang busy natin. And meron tayong mga racket. So kailangan natin tanggapin din yung mga racket. So sorry sa mga nag-aabang ng mga video ko guys. And this is it. Nagbabalik tayo and meron na naman kayong papanoorin. And syempre, una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat dahil sa kabila ng lahat, andyan pa rin kayo, nagtitiwala at patuloy na sumusuporta sa mga videos ko. And marami rin kayong abangan dahil babalik ako sa Facebook kasi mayroon akong ibabalita sa inyo. So, bago ko ibalita yun, huwag niyo muna itong pansinin na yung bahay namin kasi magulo na. Dahil nga, nabasa niyo naman sa title at nakita niyo naman sa intro kung ano yung nangyari. So, ito guys, nagdilipit na ng mga gamit kaya magulo yung bahay namin. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung update dito sa Kaingin at kung ano ba yung nangyayari dito sa Kaingin at kung ano na lang yung mga natitirang bahay dito sa Kaingin. So ngayon, marami pa rin nagigibaan, kaliwat kanan nagde-demolish. Ayan, habang natutulog kami ang ingay-ingay dahil may mga nagpupukpok. Kasi syempre sayang yung mga bahay-bahay dito, kalakal rin yon. So ayan, buhay Kaingin natin is mawawala na. And ayan, patuloy lang tayo kahit mawala, basta mananatili sa amin sa puso yung Kaingin na to. So alam niyo naman kung gaano kahalaga tong Kaingin, itong lugar namin. So ayan guys, ayoko na nga patagalin pa ngayon. Titignan natin yung labas kung ano na yung eksena dito. Let's go. Sa mga di nakakalam, ito pala dito, ayan, kung naalala nyo itong ano na to, itong way na to, is dito kami sa celebration ng piyesta at yung ilang bahay dito is wala na. Ito giba na to sa kamag-anak ko to, sa tita ko. At syempre, yung dito sa may labas, ayun kung makikita nyo yung labas, sinilabasin natin. Tara, labas tayo para makita nyo ng buo. So, ayan, ito yung update sa labas natin. Ayan, naging kalsada na siya. So, alam ko sa mga ilan dito is napapadaan na and maninibago. Ayan, dahil hindi nyo na madadaanan yung Kaingin. So, ito na yung bagong daan natin. Ayan, dito sa Kaingin Road. At dito punong-puno yan ng bahay noon. Ngayon wala na, tinadaanan na yan. And ito is, itong gitna na to is parang ito daw yung rotonda, yung paigutan. So, mamaya papakita ko rin sa inyo yung labas kung ano yung nangyayari doon. So, ito lang update dito sa labas. Is naging kalsada na siya, kaya ito likod lang namin ito ng bahay namin eh. So maingay tuwing gabi kasi may mga truck. Ayan, maingay na kasi nga po sakin yung mga dumadaan. So meron pala tayong bibisitahin dito. Ito yung Toy Kingdom. Even though napanood niya naman sa vlog ni Limuel about dito sa tito ko, is wala na rin sila, kakalis lang nila nung nakaraan. And sad to say, hindi ko man lang nakita si Tito na umalis kasi umiyak daw si Tito. So, grabe kasi sobrang memorable sa kanya to. Umiyak siya dahil lang dito sa mga laruan na to. Sobrang halaga ng mga laruan na to. Kahit pinupulot niya lang to sa mga kalsada, itong mga laruan na to, is sobrang halaga sa kanya na ito. Kaya sobrang emotional niya that time. And hindi ko siya na-videohan, but meron ako nakitang live na umiiyak siya. Hindi siya yun lasing nga, umiyak talaga siya kasi sobrang memorable sa kanya to dahil at tagal na rin niya nanirahan dito. At grabe, habang naninirahan siya dito, pumupulit siya ng mga iba't ibang laruan. At ayan yung mga laruan na mga pinupulit niya is mga basura na makikita niya lang sa tabi-tabi. So dito niya dinidesign yan sa labas. So ngayon titignan naman natin yung labas kung ano yung nangyayari.
And ito yung bahay pala ni Tita. So yung sa mga magtatanong kung di ba na ba yung bahay ni Kuya, hindi pa guys. Dahil buo na buo pa siya. Ito yung bahay namin, tapat lang nila Kuya. So buo na buo pa siya. So ngayon tinignan natin yung labas. So dito, kaliwat kanan na yung mga nagigibaan. Ito pala yung bahay nila GM guys. So ito yung bahay nila GM is Gibana. At nakaraan nandito si Mami Lori, nag-vlog din siya guys. Di ko alam kung kailan ilalabas yun. But nalabas na ba, panoorin niya rin, abang-abang niya rin yung update dun kay Mami, kay Mother Queen Vlog. So nag-vlog rin sila dito sa Kaingin para i-video yung mga nangyayari dito sa Kaingin kung ano na ba yung ganap. So ngayon, ayan, ito yung bahay nila GM, wala na rin. Joke lang ha. So ayan guys, nandito na tayo and ayan yung pag-giba nila. Hindi ko, nakalimutan ko yung tawag yan eh. Basta ito yung maligid natin, ibang giba na. Look. So sobrang giba niya na. Malayo na sa dati kung makikita nyo sa noon. Sobrang layo niya na. So itong dinadaanan ko dito, ito yung looban namin. And ito yung dinadaanan namin papuntang simbahan. Ngayon, palabas tayo ng simbahan. Papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng labas. At makita nyo kung ano na yung kaganapan dito. So, ito yung dahilan kung bakit kailangan nyo makita yung labas. So itong labas na to, ito yung chapel. And dito yung kung saan nyo nakita yung mga alayan ng bulaklak ni Kuya nung nawala siya. So dito, ito yung chapel namin, yung Immaculate Conception, Kaingin Chapel. So ayan siya guys, ayan yung itsura niya. But sa mga susunod na araw, igigibain na rin talaga yan. At kung dito makikita nyo sa likod, ito na yung reason kung bakit gigibain yung Kaingin. Dahil nga dito sa reason na to is gagawing skyway. At ito ay highway, itong daanan na to. So ito yung reason talaga kung bakit mawawala yung Kaingin. Guys, ito naman yung kaganapan dito sa labas and kung makikita nyo puro paleta na dito at puro kahoy. Ito yung karinderya namin is meron na nakatira dyan pero ito dapat ngayong araw na to is gigibay na to but pinagbigyan sila dahil nga ang unang gigibain yung doon na sa bahay nila mismo kung sino yung tumira dyan. So pinakaiusapan na nila na gibain na lang yun tapos dito na muna sila at ito yung karinderya namin, katabi lang nila yung Ores Mini Mart na kung saan nagpa-challenge si Kuya ng hakot challenge sa mga bata, sa mga matatanda na mga groceries. So dito yun ginaganap, itong Ores Mini Mart na to. So matagal na yun nakatenga dyan at sunod-sunod na to, dapat March malinis na dito sa paligid na to. And I'm not sure kung March, basta March daw malinis na tong Kaingin na to. So goodbye Kaingin na talaga ang mangyayari.
So ito na yung labasan namin na dating traffic ngayon wala nang dumadaan kasi sinarado yung daan dahil nga bukas na yung kabilang daan. So ito yung dating daan ito yung dating daan and ito ganyan na siya kalawak tapos maluwag na. So dito wala na masyadong dumadaan kasi sinarado na nga yung daan. So ang dumadaan lang dito mga tricycle kasi nga dito sa harap na to is gigibain na rin to talaga kaya hindi na rin pinapadaan dito. So ito na yung itsura niya guys ng dating daan. So yun lang yung update dito sa Kaingin guys and sana nakita nyo yung mga nangyayari at kaganapan dito sa Kaingin. At ayan, nakakalungkot man isipin na mawawala na tong lugar namin but ayan, mananatili sa amin to sa puso namin dahil ito yung kinalakihan namin, dito kami nagkamuwang but ayun, sad to say talaga mawawala na yung Kaingin. At ganon kalungkot at ganun kagrabe yung mga nangyayari dito dahil nga nagigibaan na at pag nakikita mo yung bawat bahay naginigiba, naalala mo kung ano yung nakatayo doon. At itong pinitatayuan ko dati dito may kasiyahan dito, ngayon wala na. So ganun, nakakalungkot isipin, nakakalungkot alalanin dahil nga sobrang daming memories na namumuo dito, sobrang daming nagkamuwang dito sa lugar na to. At grabe, sobrang saya dito sa lugar na to nung time ni Kuya. And siya bumuhay dito sa lugar namin ng kasiyahan. Grabe, sobrang nakakamiss to. Saka dyan. Boss, yan, 200. Yan, damit mo ba? Zap, geng, geng! Likod-likod Dito ba? yung mga 17 over dyan, mamen. Alam mo lang kung saan kagigit. Pangdiinan. Wala na talaga ang kainin. Yun ang sabi ni Lord. Huwag kang masyado